Yung nangyari kahapon is nakakatuwa na may konting lungkot. But in the end, mas lamang yung kaligayahan. Siguro maraming tatanong, paano nangyari yun na nakakatuwa, pero nakakalungkot, tapos in the end, mas lamang yung kaligayahan, di ba? Una, yung nangyari sa hearing is okay, 'di ba? Okay in a way na nailabas ni Congressman Toby Tiangco yung kanyang USB. And for sure, pag binanggit ko to, maraming magsasabi, nasaan ang USB mo? Ako po ang living USB, 'di ba? Ako po 'yon. Okay. So, anyway, ako sa aking pananaw, maganda yung nangyari sa hearing kasi may naglakas ng loob na magsalita, na magsabi ng kanyang experience sa kalakaran or takbuhan sa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH or mga proyekto na nangyayari sa gobyerno natin. And yung mga katiwalian na nangyayari rin sa loob ng gobyerno, doon sa mga iilang sangay ng ang tawag dito, gobyerno. Plus, doon sa mga takbuhan or sindikato ng kalakaran in connection with mga government official, DPWH, and contractors. Kung tatanungin nyo ako, anong stand ko with what happened or what transpired in the Senate hearing yesterday, sa akin, maganda. You know why? Again, kasi nga may naglakas ng loob na magsalita at pinili na isakripisyo ang kanilang buhay para lang ilabas ang katotohanan na sila mismo nagpapatotoo. And ang ganda nun kasi unang nagsalita si Congressman Toby Tiangco. So nung paglabas si Toby Tiangco ng mga evidence niya, is nung nagsalita yung pamilya, yung mag-asawang Diskaya, napatotoo yung sinasabi ni Kong Toby Tiangco, 'di ba? Kasi ganun yun it takes two to tango para mabuo yung storya. And ako, siguro, sabihin na natin na ang family or couple Diskaya, yung mag-asawang Diskaya ay hindi inosente. Tama naman. Sino bang malinis sa atin lahat, 'di ba? Sino bang malinis? Sige nga, diyan sa gobyerno, sabihin nyo dito na hindi kayo makasalanan or wala kayong ginawang masama, 'di ba? But the fact that they came out and choose to speak up, napakalaking bagay ho nun. Una, nagpangalan sila ng napakaraming taong involved na nasa posisyon. Hindi ho joke 'yun. Nakakatakot 'yun at saka yun, high risk ho 'yun. Basically, habang nagsasalita sila doon, may nagbabanta na sa buhay nila. Ngayon pa nga lang po na ang optics po sa social media, even ng mga media, is, 'di ba, ang sama-sama na nila. Kaya nga may nagrarally sa mga bahay nila at nakikita nyo naman yan, binabato ang bahay nila. What more ngayon na lumantad sila at nagsalita sila, which is na-back upan din ng mga DPWH employees. 'Di ba, nagsalita rin ng mga DPWH employees kahapon kung paano kinukuha ang pera, hinahatid at kanino hinahatid. Okay? So, ngayon, kaya ako to sinasabi kasi nakita ko yung pinalabas ni Secretary Boying Rimulya na dapat daw magsoli ng pera ang mga Diskaya bago sila maging state witness. Ako, natawa ako doon. Kasi una, is simple lang. Dapat, 'di ba, you are the lesser yung 'di ba para mag-state witness ka, ikaw yung lesser evil, 'di ba? Lesser ang tawag dito? May term. Nawalay na ako. Anyway, basta ikaw yung lesser na pinakamasama, okay? So, nagtataka ako kay Secretary Boying Rimulya, bakit niya sinasabi na magsoli muna sila ng mga ninakaw nila bago sila maging state witness? Sir Boying, una,
yung buhay nila yung nakasalalay dyan. So, ibig nyo bang sabihin, wala kayong pakialam sa buhay nila? Paano po yung sinasabi ni President BBM na gusto niyang lumabas yung mga katiwalian sa gobyerno? Kung ganun ho yung inyong sinasabi, ano ho yun? Ibig bang sabihin na ito ba ay senyales na pananakot na rin na kung sino man magsasalita, mahirap ng protektahan or hindi sila mapoprotektahan? Saan ho yun? Saan nanggaling yun? Ibig bang sabihin hindi yung sinusuportahan yung kagustuhan ng presidente na ilabas ang katotohanan sa katiwalian sa gobyerno? Dapat ho, ang singilin nyo is yung nabigyan nila ng pera. And ngayon, dun din sa mga senators or sa mga taong nag-iimbestiga, we know for a fact na yung mga yan, walang paper trail. Kasi simple lang yan. And alam natin yan na alam nyo yan. So, wag na tayo magtanong ng stupid questions, ha? Wag na tayo magpapanggap or magpapaka-plastic, 'di ba? So, yung tanong nyo na parang okay pa yung sinabi ni Senator Tulfo 'di ba, na at least yung naintindihan niya yun na walang paper trail. Naintindihan niya kasi may ganun talaga na sino ka, ikaw ba naman tatanggap ka ng suhol tapos may pipirmahan ka? Wala. Katangahan naman yan, di ba? Pero yun nga, yung sinabi rin nila yun doon, nag-start yung ledger nila ata or voucher ba nila yun? Ledger, something like that. Ledger ba? I forgot na. Is 2022, di ba? So, meron silang listahan. Kasi syempre pag naglalabas ka ng pera as a business person or businessman, kailangan may lista kung magkano nilalabas. Kung katulad nun, lalaki nung nilalabas nilang pera, di po ba? So ako, dito natin makikita ngayon ang magiging status or magiging desisyon ng bagong Senate President na si Tito Sotto, na siya ba ay mananalig doon sa mga taong gustong maging state witness or magsabi ng katotohanan base sa kanilang experience. Kahit na ang Diskaya ay naging kalaban sa politika ng kanyang pamangkin. Kasi this time, dito nga, ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa every time na nagla-live ako or nagvi-video ako, is, di ba, pag naging politician ka, wala dapat kaibigan, kamag-anak, at ang tawag dito, yung close ba sa'yo. Dapat ang iyong loyalty, ang iyong panunumpa na ikaw ay magsisilbi sa bayan at mamamayang Pilipino, yun ang mananaig at yun ang iyong magiging priority. So kung sangkot dito ang kamag-anak mo or kaibigan mo na malapit sa'yo or mahal mo, it doesn't matter. You need to stand for what is right. So dito natin masusubukan ngayon na dahil nag-aas ng protection o nag-volunteer na mag-state witness ang mga Diskaya, if hindi ito na-grant, kitang-kita na ho natin na ito ay political. And ako, kapag may nangyari sa pamilya Diskaya, alam nyo na ho kung sino ang may mga kasalanan. Dahil, ibig sabihin nito, kapag si BBM ay hindi tumayo, at siya mismo ang nagsabing bigyan nyo yan ng proteksyon dahil magagamit natin siya against these people who's doing massive corruption in our government. Ayaw nyo ba nun? May nagsalita na. And kung patuloy nyong isusurpress yung mga katulad nila na willing tumayo kung ano yung sa tama, hindi man sila perpekto or hindi man sila, hindi naman sila 100% na masisave. 'Di ba? Kaya naman nilang ilaban yung sarili nila for sure sa korte. Ibig sabihin po, hindi totoo ang inyong panawagan na ilaban ang mamamayang Pilipino at ating bayan sa korupsyon ng ating bansa. God bless and I'll see you soon again. Ingat po. Bye!